Sa first game, we have Terra Firma Jeep and NLEX Road Warriors, and papakitaan agad tayo ng NLEX kung gaano sila ka-tactical team ngayon. Kumbaga, sumusunod sila sa gusto ni head coach Jimmy Alapag. They will play Spain PNR, Jones will offer the screen kay Berto and will use his gravity para ma-attract yung defenders. Yung Spain will come with Enoch Valdez setting a screen sa initial screener, and ayun, easy basket para sa NLEX, Bolick to Jones. Pero for Terra Firma, ang lakas din talaga ng import nila, lalo pag nakakakuha ng magandang space in the post. Tapos meron ding outside shot na hindi nagkaroon ng effort yung Road Warriors at first. Grabe nga din yung simula nila kasi point of attack nila is to attack kasi walang legitimate shot blocker yung NLEX, and si JM Bravo yung naging susi on that run. Pero Robert Bolick, kung gusto niyang umiscore, i-score siya eh. Ang ganda ng simula ng Jeep, 10-point lead, pero may choice din kasi yung NLEX to go sa kanilang import if walang nangyayari sa mga set plays at kung kailangan mo ng puntos. And Jones did not disappoint, scoring over strings and nakabalik agad sa laro yung NLEX, though a 4-point lead para sa Terra Firma Jeep after 1. Sa second quarter, kukunin to ng NLEX. First solution is to drag the bigs and use the speed advantage of the guards. Si Strings, susunod talaga sa corner kay Semerad kasi threat yan eh, nakailan last game. Then, iaangat mo si Chu using the PNR action and freeway na para kay LJ Gonzalez for the 2 points. Here, hindi na umangat si Chu, minando niya na talaga yung paint, pero nag-help kasi si Wami kaya nalibre yung corner 3-point shot para sa NLEX. Isa sa mga identity na pinapakilala sa atin ni Coach Jimmy is yung importance ng corner guy, yung willing tanggapin yung role na yan. Tapos ilang beses talagang ginagawa ng NLEX na kapag transition or nasa early attack sila, meron agad magsiset ng screen to misdirect everything para sa mga AC shots. Na usually, 'di ba, hahayaan lang yung ball handler to create, tapos hihingi ka na lang ng extra pass pag mga early attacks. Pero yung NLEX may instant action kahit magulo pa yung scenario. And ayun, kakana rin yung scoring sina Johnny Winston at JB Bahio to get the lead sa first half. Sa third quarter, naging madulas ang bola kay Winston and nagresulta ng transition points kay Maverick Ahamnisi. And kukunin to ng Terra Firma kasi ibang klase talaga si Chongson pag suot yung jersey ng Terra Firma Jeep, hitting back-to-back shots. And for NLEX, masyado silang pumunta kay Winston almost every possessions. Nawala yung kanilang offensive flow and yes, nakaka-hit si Winston pero maraming times din na nadudulas talaga sa kanya yung bola or nadudulas din siya sa court kasi parang basa eh, no? Naulan kasi dyan eh. Tsaka bumabaha dyan sa Ninoy Aquino. And for Terra Firma, iinit ng sobra talaga si Wami. Another 3-point shot. 10 points in 6 minutes of action sa quarter na to. Then, ang problema kasi sa NLEX is yung ganitong defense, yung pag-over collapse nila. Si Ariobo yung may hawak ng bola eh. And bakit ganito yung gravity niya, 'di ba? Is he a dominant scorer and leaving Paraiso sa 3-point distance? Sa fourth quarter, ganun pa rin yung problema ng NLEX. 4 na players yung nag-help kay Strings and naging way for the Jeep to move the ball and get the easy look na yun yung gusto nila. Halos lahat nasa paint na talaga eh, leaving the guys in the perimeter open. Dito, bad communication on defense. Kinuha ni Berto si Strings and si Jones doesn't want na kunin niya si Wami sa 3-point area. So ayun, magre-result ulit ng magandang looks para sa Jeep papunta kay Maverick for the 3-point shot. And yung NLEX will have Bolick carrying the load. What a move! 2 points. Then, mahahanap si Bahio for another 2 points para sa Road Warriors. Pero, dito sa crunch time, a veteran Maverick Ahamnisi. Pero kasi si Winston allowed this switch kahit si Chu yung kukunin niya and na-realize agad yun ni Mav, 2 points para sa Jeep. So, na-recognize ni Maverick na si Winston, he is not playing good defense pag mga PNR at pag may mga switch. Kaya, kita nyo, tinawag niya si Jeyo for another action and ayon, tabla na ang laban. Again, si Winston ulit yung ginamit ng Jeep na maging point of attack. Pero si Strings na yung matchup eh. Kaya mafu-force talaga si Jones to help. Pero way na yon ni Paraiso to attack, gets the layup and won. And madulas talaga yung bola kay Winston today. Naswertehan na lang na tumama pa to sa ulo ni Wami.
Then, Mentes na yung NLEX to tie the ball game. Tas magkakatalo rin sa effort. Paraiso gets the offensive board to seal the game. Kasi, ayun, madudulas na naman kay Winston yung bola to save the possession. Grabe, no? Puro dulas. GG's. Unang talo ng NLEX at ni Coach Jimmy Alapag. Grabe, bad day talaga. Kasi ilang araw nang pinupuri si Winston at yung NLEX. Pero may araw talagang ganito. Pero credit syempre sa ginawa ng Jeep. Naka-overcome sila ng close game na ito yung struggle nila lately. Halos lahat ng laro ng Terra Firma is mga close game. Kaya nga, nakakalayo muna sa usapan ng farm team na topics kasi pumapalag sila this conference. Yung ibang games, buzzer beater lang yung pagitan eh. Kaya, hindi swerte yung panalong ito ng Terra Firma kontra sa NLEX. Kailangan din ng NLEX yung talong ito para ma-realize or reality check na meron din silang flaw, hindi sila perfect. Tsaka, yun nga, hindi talaga everyday is a good game. Nangyayari naman sa lahat to eh. Hindi, wag lang yung parang araw-araw talo. Tsaka kahit talo sila is parang hindi naman sila naging mahina. Yes, may mga errors, pero andyan pa rin sila eh. Mainly siguro yung defense lang talaga yung nagpa-slow down sa kanila, allowing Terra Firma to score 114 points. Tsaka magaling si Coach Jimmy sa film sessions. Ayun yung trabaho niya sa NBA. Kaya for sure, ganoon din yung mga makikita niya. They need to trust yung individual defense ng players niya. Marirealize niya na medyo way off pag mga triggered combo kasi merong dominant force sa ilalim yung kalaban. Yes, may sagot naman siya in terms of speed sa mga pag-drag or pag-involves ng mga big sa PNR action, paggamit sa corner. Pero may mga basic answers kasi is wala namang defensive 3 seconds sa PBA kaya pwede pa rin tumambay si Chu sa gitna. So, ang sarap siguro makausap si Coach Jimmy or makanood ng kanyang film sessions. So, replay natin yung ibang clips. Again, 4 players yung nagtatry mag-help kay Strings, leaving Wami Chongson with his mid-range jumper. Nagko-close out naman yung NLEX pero tira niya na talaga to eh. Here, early help of Winston kay String kaya magkakaroon na naman ng space si Wami for another jumper. Actually, yan yung mga defensive lapses na naging main factor kung paano nabutasan yung NLEX. Pero mas i-credit talaga yung laro ng Jeep, the veteran presence of Maverick Ahamnisi. Iba talaga yung laro niya pag nag-e-enjoy lang. 16 points, 10 assists, gandang stabilizer. So yung naghahawak ng bola kapag may mga scary part na. Tas ayun, makakapag-focus lang si Wami Chongson sa kanyang scoring. 'Di ba yung laro nga nila kontra SMB, siya yung magpapanalo sana pero siya rin yung nagpatalo kasi nga siya yung nag-handle ng basketball. Pero in the learning process, you give it to Maverick Ahamnisi. Ayun yung matetake na at least nagkaroon sila ng lesson from the last game, parang ganon. And yung presence sa Jeyo Chu, grabe, sobrang lapit na mahimog. Hindi talaga siya super scorer pero kaya niya sumabay sa takbuhan. Pag binigay mo ng dump pass, makaka-score. Ibang type of big man siya. Kaya wag nating i-compare siya kay Junmar Fajardo. Kasi siya, pang system player or pang system team like Ginebra. Ay nako po, foreshadowing ba yun? 8 points, 12 rebounds. Solid talaga. And that's all, guys. Sobrang ganda ng laban. Lahat tayo panalo sa larong to.